Ito pong si Senator Lacson, ibinunyag daw po ang umano'y peking larawan at double appropriation sa Taguig projects, mga kababayan. So ibig sabihin, may resibo na, may patunay na, may ebidensya na etong si Senator Ping, mga kababayan, na may anomalya po talaga sa Taguig. Kaya nga kung matatandaan nyo, mismong sinabi nga ni Cayetano na nabulaga daw siya ni Senator Ping Lacson, mga kababayan. Anyway, shoutout po kay Ma'am Dolly Babes ha. Thank you po sa panonood. So ito, i-play po natin kasi mukhang malabo ng magkasundo etong si Alan Peter Cayetano at ito pong si Senator Ping Lacson. Kasi nga nag-umpisa daw nito ay si Alan Peter Cayetano. So ito, pakinggan po natin. Hindi pa rin natatapos ang palitan ng pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson at Senator Alan Peter Cayetano. Sa pinakahuling pagsisiwalat ni Senator Lacson, sinabi niyang kontrolado umano ni Senator Cayetano ang operasyon ng Department of Public Works and Highways sa Taguig City. Kaya hindi makakilos ang mga district engineer. Dagdag pa nito, mga nganib na... Pero inyo, iisang tao lang yung kumokontrol ng mga proyekto sa Taguig. At ang sinasabi nga dito ni Senator Ping Lacson ay walang iba kung hindi itong si Alan Peter Cayetano. Matanggal sa pwesto ang sino man kung kikilos o magdedesisyon ng walang pag-aproba o pahintulot mula sa senador. Sa ngayon, ayon kay Senator Lacson, tukoy na ang money trail o naging daloy ng pera kaugnay ng umanay kickback mula sa mga proyektong pang-imprastruktura sa lungsod sa tulong ng mga impormante. Ang ebidensyang ito na kanilang nakalap ay sinimulan ng isumite sa Office of the Ombudsman. Ayon naman kay Ombudsman Crispin Remulla, natanggap na nila ang mga impormasyon mula kay Senator Lacson at kasalukuyan na nila itong sinusuri. Nakakakuha lang namin ng may nagsabi na sa akin kanina habang ako'y nanananghali na dumating na sa amin yung information na pinadala ni Senator Lacson. Yan na! I-evaluate. Biruin nyo, marami pala ang susunod sa yapak ni Senador Rodante Marcoleta. Diba? Malaking posibilidad na sumunod si Senator Loren Legarda at yung kanyang anak. Tapos ito pa, si Alan Peter Cayetano. Tingit kasi nga, iba-ibang standard tayo. Andito ang standard kasi dito. Kinakailangan, bago namin i-file, alam namin kompleto pati ebidensya. Sa kabila nito, nauna nang itinanggi ni Senator Cayetano ang pagkakaroon ng ghost project sa Taguig City. Ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya may ghost project daw sa Taguig. Ang ombudsman po may interview sa isang dating vlogger na po ngayon, dating journalist, pero actually PR yon. Sinabi na nila last year pa, tinitingnan ng Taguig, wala po silang nakita. Wala po ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Ngunit binigyang diin Tapos paulit-ulit pa, mga kababayan, niyang sinasabi, ito yung bagong post niya, ano yung sabi niya dito? Paulit-ulit niya pa sinasabi na malinis daw ang Taguig, pero may ebidensyang hawak si Senator Ping Lacson na may anomalya dyan. Lahat ng allegations na binabato sa amin ay masasagot at let me assure you na maayos dito sa Taguig, di ba? As I keep saying, to the best of my knowledge, walang ghost project dito. May mga technical, may mga kailangan ipaliwanag, pero syempre yung details, kailan, sino, etc., dadating po tayo dyan. So hinihintay ko lang parati yung specific na allegation, minsan kasi hulugan din yung mga allegation, but that's not our topic today. Sabi niya wala daw anomalya sa Taguig, mga kababayan pero maliwanag naman na may hawak na ebidensya si Senator Ping Lacson. Senator Lacson na ibang ipinapakita ng mga ebidensya sa sinasabi ng kapwa niya senador. Dagdag pa ng dating Senate Blue Ribbon Chairman, batay sa hindi bababa sa 5 case studies na natapos na ng kanyang grupo, kabilang sa mga natuklasang anomalya ang umano'y paulit-ulit na paggamit ng iisang larawan para sa billing at koleksyon ng pondo. Sinasabing binabago lamang ang mga petsa at ilang detalye, ngunit nananatiling pareho ang DPWH geotagging data. Bukod pa dyan ang umano'y dobleng appropriation para sa iisang proyekto at magkakapatong na saklaw ng mga slope protection project. Kabilang ang mga proyekto sa kahabaan ng Taguig River na maaaring magdulot umanong pagkalugi sa pamahalaan ng daang-daang milyong piso. Inilabas din ni Senator Lacson na kabilang sa mga contractor sa mga proyekto sa Taguig ay sa pamamay-ari ng mga diskaya, top-notch catalyst builders ni Yumir Villanueva at iba pa. Kasalukuyan na naming hinihinga ng tugon si Senator Alan Cayetano sa mga akusasyong ito, ngunit wala pa siyang komentaryo kaugnay ng bagong mga isiniwalat ni Senator Lacson.
Gayunpaman nabanggitan niyang talagang matapang ngayon ang sinumang nasa panig ng administrasyon dahil nasa mga ito ang suporta, gaya na lang sa pagsampa ng mga kaso. Madali pong sabihin matapang pag nasa administrasyon. Senator Lacson, I never doubted na matapang. Pero katulad ngayon, kaya madaling magturo sa lahat, lahat na sa kanya eh. Lahat sa administrasyon, lahat kakampi niya eh. Di ba? Wala talagang kaya matapang magturo ngayon si Senator Ping Lacson kasi alam niya may hawak siyang ebidensya. Di ba sabi ko nga sa inyo mga kababayan, nung nagsalita si Senator Ping Lacson about do sa sose ni Rodante Marcoleta, sino ba umamin na talagang may pagkakamali nga mga kababayan na ginawa? Si Rodante Marcoleta. Kaya nga siya nakulong mga kababayan eh. Ngayon, nung nagsiwalat si Senator Ping Lacson about do sa Ghost Project na nangyari dyan po mga kababayan sa Bulacan, di ba may mga nakulong? At ngayon mga kababayan, na may isinisiwalat ito pong si Senator Ping Lacson na mga anomalya na nangyari dyan po mga kababayan sa Taguig, itong ginagawa ni Senator Alan Peter Cayetano napapaghalata na kinakabahan na siya dito po kay Senator Ping Lacson kasi talagang pag si Senator Ping Lacson ang nagsiwalat, talagang may backup evidence yan at may kalalagyan talaga mga kababayan. So, ibig sabihin, magpalitan man kami ng akusasyon, hawak niya lahat. Sa akin, sinong tutulong? Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Eto, tuloy na agad natin yan dito. Sa isa pang balita na nakita natin, itong tanong kay Senator Ping Lacson. Kasi sabi po ni Senator Ping Lacson dito, kung ang nambabato sa akin ay may putik, humanda siya. Ibig sabihin mga kababayan, kapag inakusahan itong si Senator Ping Lacson at may itinatago pala na baho mga kababayan yung nag-akusa sa kanya, dapat nang humanda. Kasi nga mga kababayan yung nangyari kay Alan Peter Cayetano, pinuna ni Alan Peter Cayetano yung asalin ni Senator Ping Lacson. Ngayon mga kababayan, nasagot naman po yan at sinagot naman po yan ni Senator Ping Lacson. At ngayon mga kababayan, nung si Senator Ping Lacson na ang rumesbak pabalik kay Alan Peter Cayetano, si Alan Peter Cayetano kung ano-ano na lang ang sinasabi na napapaghalata nga na kinakabahan mga kababayan. So ngayon ito i-play po natin. Umabot na sa point of no return yung yung kiskisan ninyo with Senator Alan. Well, it has gone beyond that, kasi ito, usapin na ito ng corruption Usapin Tama. ng accountability. Nagsimula sa ganon. Dahil nung nag-insinuate siya, inattack niya yung aking integrity, yun ang hindi ko talaga mapalampas. Alam mo, Ed, Ami, dalawa yun Pagka ang inattack mo guilty, ano yun stand down yun. Yun, tatahimik yun, makipag-usap, hanap ng katapat, Negotiate. makikiusap. Baka pwede wag na natin palakihin to. Pero pag inosente, yung inattack mo, tulad ako, I will stand my ground and I will fight back. At Tama. kung yun ang babato sa akin, malinis, wala akong may babato sa kanya. Pero kung anong babato sa akin, maraming putik, maraming kasalanan din, humanda siya. Yan. Talagang hindi ko siya titigilan. Pero Kasi sir, ready talaga ako makipag-bardagulan pagdating sa mga anomalya. Di maghanap din siya kung ano yung makita niya. Siya nagsimula Alam mo, hindi naman ako kumikibo. Ang katapat niya noon, si Senator Erwin Bakit dinugto na yung pangalan ko na nagdoble yung salin ko? Kinuray ko pa nga siya. Hindi nagdoble, nag-quadruple nga. Pero anong masama? Yun nga yung masaklap dito mga kababayan Si Senator Erwin Tulfo yung pinupunteriya niya pero idinamay niya itong si Senator Ping Lacson mga kababayan at tinawag niya ng kung ano-ano. Di ba tinawag niya ng kung ano-ano itong si Senator Ping Lacson? So ngayon, itong si Alan Peter Cayetano, umanda siya sa resback ni Senator Ping Lacson kasi may ebidensya May ebidensyang hawak si Senator Ping Lacson na may anomalya talaga na nangyari sa Taguig mga kababayan. At malinaw din naman na yung kapatid ni Alan Peter Cayetano na si former Taguig Mayor, Lino Cayetano mga kababayan ay handa po makipagtulungan patungkol po dyan sa mga irregularidad na nangyari dyan po sa Taguig. Kung umalis ako sa gobyerno ng 2022, tapos yung taxable years ko nga na 2023 and 2024, na ipinal ko ng 2024 at saka 2025, talagang sapat yun na nag-commensurate doon sa aking dineclare na kinita. Kasi ayoko mandaya sa biyaya. Sinasabi ko nga, may mga nag-advise nga sa akin, wag, sayang naman kasi 10.5
million yung binayaran ko ng para sa 2023, taxable year 2023, nung nag-file ako ng 2024. Eh sabi ko, kesa sumakit pa yung ulo ko, 5 years from now, pwede ako habulin dyan. Bayaran ko na lang, total, kumita naman talaga ako. At saka lehitimo naman yung pinagkakitaan ko. Bakit ko kailangan itago? Kasi sinasabi na nag-advise sa akin nanakawin lang yung mga taxes natin. At sabi ko, hindi bali na. Ang importante, wala akong sakit ng ulo. That's a Tama. very familiar I mean, ang daming taong gumagamit ng ganung nakawin lang naman yung pera. Kasiran, yes. Yung logic nila. Sir, mukhang Diba mga kababayan? Ano yung sabi dito ni Senator Ping Lacson? Kung yung bumabato sa akin mga kababayan, may marami ring kasalanan at may putik rin mga kababayan, humanda siya. So ngayon, yan yung nangyayari kay Alan Peter Cayetano, kaya kinakalkal ni Senator Ping Lacson yung mga irregularidad na ginawa nito pong si Alan Peter Cayetano doon sa Taguig nung mga panahon mga kababayan na hawak niya pa etong Taguig. So ngayon, ang pinakamagandang dapat gawin dito ni Alan Peter Cayetano, humanap siya ng ebidensya na makakapag-counter dun sa ebidensyang hawak ni Senator Ping Lacson kaysa mag-live selling ng live selling na katulad po nito. So ngayon, ito, pakinggan po natin. Nabulaga na naman ako sa post ni Senator. Ano yung sabi dito? Ano yung sabi dito? Nabulagaan na naman daw siya. Nabulaga na naman ako sa post ni Senator Panfilo Lacson at sa kanyang mga bagong allegation. Having said that, tamang-tama naman kasi dahil meron na talaga akong mga i-report sa inyo. So 3 pag-uusapan natin ngayon. Yung kung ano yung similarity sa SONA kontra SONA at ano din po yung kulang na kailangan doon sa SONA. Isang element lang to. Tapos meron pong na-receive from the Supreme Court. So gusto ko itong basahin sa inyo at gusto ko sanang hingin na pag-pray nyo. And then of course, tugon or pag-usapan po natin ang sinabi ni Senator Lacson today and also the past few days. No? Let's do it in a very sober manner. Niremind ako ng wife ko na may panahon na makipag-alaskahan. May panahon na whether you're playful or whether umiinit ang ulo, but sabi nga niya, people deserve, especially mga Taguigenyo, to know na nasa magandang kamay ang syudad ng Taguig, na pataas ng pataas ang antas ng kabuhayan sa Taguig, na Baka may mga Taguig dito okay ba yung pamumuhay nyo? Tumataas na ba yung antas ng pamumuhay nyo? O nagtatanong lang po ako baka mamaya yung mga kababaeng Pilipino po natin dyan sa Taguig wala nang mahirap, lahat mayayaman na. Kasi tumataas na daw yung antas ng pamumuhay sabi ni Alan Peter Cayetano. Ewan ko kung totoo mga kababayan hindi po kami nagtotolerate ng corruption at saka ng ghost projects or mga anomalya. Yan po man Sa madalit salita, wala daw corruption sa Taguig. Kasi nga hindi nila tinotolerate. ay local, national government, yan po man ay private. No? Wala pong perfect, pero ang importante po ay yung kung pinapayagan ito o hindi. So let me start po by thanking God for this opportunity na makausap kayo directly. I thank God that kahit umiiba ang panahon, social media, ang kampihan ng bawat isa, I mentioned some of this sa Kontrasona. If hindi nyo po napanood, nasa Facebook po natin, pakitignan nyo. I think it will also be on YouTube. So let's start po with the biblical principle that we've been talking about. Kung anong May nag-comment sabi ni Kuya Salvador Abilar, tumataas ang baha dito. Ayan ayan tumataas ang baha dito. ating itatanim, yan ang ating aanihin. Again kung ano ang ating itatanim, yan ang ating aanihin. Ngayon, ganito mga kababayan, nagtanim siya ng hindi maganda kay Senator Ping Lacson. Pinuna niya ng pinuna si Senator Ping Lacson na hindi naman siya inaano mga kababayan. So ngayon, ang mangyayari dito, kung ano yung ibinabato niya kay Senator Ping Lacson, yun din yung babalik sa kanya. Mas matindi pa kasi may ebidensya nga na hawak si Senator Ping Lacson. Ang common example na binibigay dyan, di ba? Hindi ka pwede magtanim
ng buto o ng seed ng mangga, tapos ang gusto mo anihin ay santol. So sa isang bansa, hindi pwedeng bad governance. For example, kulang sa planning, wala kang planning sa mass transportation, yan ay maging mga bus lane o yung mga rapid bus systems, yan po ay maging mga trains, mga ferries, tayo archipelago, kaya yung RoRo napaka-importante. Pag hindi mo plinano yan, tapos magkagulo, traffic parate, baha parate, hindi mo pwedeng sabihin ngayon, ba't nagkaganon? Kasi ano ba ang tinanim natin? Kung ano tatanim natin, yan ang ating anihin. So, napaka-importante din malaman yung why, yung bakit, di ba? So, why do we have to talk about all of this? And why do we have to talk about yung allegations ni Senator Lacson? Yan. Siguro yung iba, meron pong ilan na kahit sa page natin na tumutuligsa sa akin, sa aming magkapatid, ni Senator Pia, at sabi, tumahimik na lang kayo. So, bakit po namin kailangan magsalita? You know, we all, when let me address myself to Christians, no? Whether, anuman ang church, no? Catholic, Aglipayan, evangelical churches, lahat ng Christian churches, no? I reference the Christian churches because alam ko yung prayer. Hindi ko alam yung prayer ng ibang religion. Although may curiosity din ako at pinapakinggan ko minsan. But, di ba sa, sa lahat ng Christian, meron tinatawag na the Lord's Prayer o yung tinuro ng Panginoon Jesucristo. At may part doon na nagsasabing, your kingdom come here on earth as it is in heaven. So, Wait lang mga kababayan, masyado kasing ginagamit si Lloyd. Ito muna tingnan natin. Kasi may nakita ko eh. Ito Yan. Sabi, tumataas na ang antas ng pamumuhay sa Taguig. Ito pa. Nakita tayo eh. Yan. Nangyayari sa amin, no, pag sobra. Ito. August 1, 2026. Ito. August 1, 2026. Ang lakas kasi ng ulan talaga kanina, mga kababayan. Grabe. Yan. Ito muna, di ba sabi ni Alan Peter Cayetano, maayos daw yung pamumuhay sa Taguig. Ito on the spot, naghanap tayo mga kababayan ng maayos na pamumuhay sa Taguig. Ito muna. Wala yung nangyayari sa amin, no, pag sobrang lakas ng ulan dito po sa C6 Napindan. Grabe po yung nangyari dito pag malakas ang ulan, no. Sabi dito, ilang bahay sa, tama ba to? Street and Village Barangay, Napindan, Taguig City ang pinasok ng baha matapos ang malakas na pag-ulan ngayong Sabado, Agosto 1, 2026 mga kababayan. Baha po dito. Ito po yung kanyang bahay, lubog na. Lutangan na. Yan po. Ito naman po yung sa amin. Muntik na lang po at talaga papasukin na. Yan. Ba? Wala yung August 1 yan mga kababayan at ito naman yung isa. Ayos na pala yung pamumuhay doon ng mga kababayan Pilipino natin sa Taguig eh. Bakit binabaha pa rin? Diba dito nyo makikita kung gaano po talaga kasinungaling etong si Senator Alan Peter Cayetano, gumagamit pa man din ng salita ng Diyos. Yan yung pinakaayaw ko talaga mga kababayan. Yan o. Sabi dito, video ni Dr. Cheryl Perlas Mandaraog. July 28, 2026, bandang 6:45 to 7 p.m. sa may Champaka Street, Barangay Western, Bikutan, mga kababayan. Malapit na rin sa Taguig yan. Anyway, tuloy pa natin. Sabi dito, grabe ang baha sa Taguig City. Kawatano, paliwanag ka naman sa flood control project diyan. Yan o. Ano? Ayan o. Grabe.
Ano? Umaakyat ba ang pamumuhay? O tumataas ba ang antas ng pamumuhay ng mga kababayang Pilipino natin dyan sa Taguig? O ngayon natin nakita kung gaano kasinungaling itong si Senator Alan Peter Cayetano. Ibig sabihin, may recognition tayo na ibang-iba po ang kingdom sa heaven at yung kingdom dito sa earth. Ibang-iba po kung ang Diyos natin ay tunay na Diyos kasi doon walang sakit, walang sinungaling, walang pagnanakaw, walang yan. gutom. Ito, on the spot, ginagamit yung salita ng Diyos mismo dito, mga kababayan, pero nagsinungaling siya. Kasi marami pa rin talagang binabaha sa Taguig. And kultura din yon. Pero sa ating bansa at sa kahit anong bansa sa buong mundo, stealing, cheating, lying, yung makaisa ka sa kapwa mo. So even in the best run countries, hindi rin po perfect, di ba? Pero dun sa hindi maganda ang pagpapatakbo ng bansa, inaani po talaga natin ay kahirapan, no? Hindi mapagamot ang mga kamag-anak, hindi makapag-aral mga anak, napipilitan humanap ng trabaho sa abroad, hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. Ay nako, tama na ang pagkuha ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino natin. Punta tayo sa realidad. Ang realidad ng buhay, mga kababayan, binabaha ang Taguig. Na dapat yan ang masolusyonan ninyo. Total naman hawak nyo mga Cayetano ang Taguig. Bakit hindi nyo solusyonan yung mga pagbaha dyan? Diba? Yan ang pinakadapat ninyong trabahuin. Hindi yung laging naka-live selling sa mga Facebook ninyo. Biruin nyo nga, daing na nga yung mga kababayang Pilipino natin eh. Pinapasok ng baha yung kanilang mga bahay. Di ba kayo nahihiya dyan? Araw, tapos hindi talaga mawala sa atin ang mga may trabaho nga, pero isang kahig, isang tuka. Meaning, hindi man lang makapagpahinga o hindi man pwedeng umabsent kahit may sakit na. Kasi pag umabsent, wala talagang kakainin. So yung bakit kailangan natin lumaban? Kasi po, iilan lang po kaming nagsasalita. At kahit naman po ako, nung hindi po ako yung front and center, iilan silang nagsasalita. At marami sa kanila ay kinukulong, kinakasuhan. Yung KKK, kung tawagin ko po, no? Puyog, tapos kaso, tapos kulong. At isa si Senator Lacson sa nagpapairal din nun. So makita po natin sa Blue Ribbon Committee, nung nag-umpisa. Kahit anong sabihin ni Alan Peter Cayetano dito, mga kababayan, na palusot, wala eh. Kita ng mata ninyo, mga kababayan. Kita nating lahat na may problema po talaga pagdating sa pagbaha. Pagdating sa mga flood control project dyan po sa Taguig. Dahil kung sasabihin niya na walang anomalya, walang ghost project, walang substandard na flood control dyan po sa Taguig, ang tanong, bakit binabaha pa rin ang Taguig? Diba? Yan ang dapat, mga kababayan, na ipaliwanag ni Alan Peter Cayetano kung bakit binabaha pa rin ang Taguig. Kay Senator Marcoleta, maganda po yung umpisa. Pag take over ni Senator Lacson, biglang tinuro kay Senator Jinggoy, kay Senator Joel Villanueva, kay Senator Chis Escudero. At nung matuturo yung ibang senador, pero kakampi niya, parang medyo natigil doon. So, ganun din po, no? Nung una, kung saan-saan tinuturo. Tapos dito, binabaligtad niya pa. Pero maliwanag naman na sila yung ayaw na matuloy yung Senate Blue Ribbon Committee hearing, mga kababayan. Kasi nga, sino ba yung mga ayaw pumirma sa committee report ng Blue Ribbon Committee? Eh di ba sila, mga kababayan? Sila lang naman yung ayaw magsipirma eh. Sa committee report, mga kababayan, ng Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, sila yung may mga ayaw na matuloy yan. Yung mga pagdinig na yan, tapos ang papalabasin nila, ito nga po yung sinasabi ko sa inyo kahapon, mga kababayan eh. Ang pinapalabas nila sa media, ayaw ituloy ng kampo ni na Senator Ping Lacson, ni na Senator Erwin Tulfo. Pero ang totoo, sila po talaga yung may ayaw na matuloy yan. Tuturo kung umaabot na sa mga sekretary, umaabot sa Malacanang, pero si Senator Lacson hindi na dinala yung witness, siya na yung sumagot. On the record po lahat yan. At siya naman po, sinasagot niya yan. So, paano tayo humantong dito? So, doon pa muna po ako sa bakit. Pag wala na pong nagsalita at na-cover up po, to be fair to this administration, to be fair to President Marcos Jr., umuusad, may mga nakukulong, may investigasyon, may lumalabas. To be fair to Secretary Dizon, for example, iniikot niya yung mga lugar at pinabibilisan.
Pero yung hinahanap natin na komprehensibo na lahat ng lugar at lahat ng kontrata, wala. Or bitin pa. And then you have, of course, people, hindi ko na sila isa-isayin, ayoko sila maging target, whether yan ay mga kung So siguro ang pinakamagandang dapat gawin ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, ito po ay opinion ko lamang, mga kababayan. Bakit total naman nag-iikot-ikot si Secretary Vince Dizon sa iba't ibang lugar para tingnan yung mga flood control project, yung mga may problema, mga ghost project, mga substandard, bakit hindi po kaya tayo magsimula sa Taguig? Diba mga kababayan? Para maganda. Para makita natin kung talagang malinis at totoo yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Bakit hindi natin simulan sa Taguig? Parang sa ganun makita natin mga kababayan na wala talagang itinatago. Etong sina Cayetano, gaya ng sabi niya dito na maayos ang antas ng pamumuhay ng mga kababayang Pilipino natin dyan sa Taguig. Kasi pag sinabi mong maayos ang antas ng pamumuhay ng isang tao or isang pamilya, yan yung walang gaanong problema, hindi binabaha, nakakakain ng tama sa isang araw mga kababayan. Walang gaanong iniisip kasi maayos na yung antas ng pamumuhay eh. Ngayon kung makikita natin, tayo naman mga kababayang Pilipino, makikita ninyo na binabaha, ibig sabihin hindi maayos yung antas ng pamumuhay. Kita nyo naman doon sa pinakita ko kanina, dumadaing yung mismong mga taga-Taguig. Yung isang nag-video, ano yung sinasabi? Konti na lang papasukin na yung bahay nila ng tubig. So ibig sabihin, hindi ayos yung antas ng pamumuhay ng mga kababayang Pilipino natin dyan sa Taguig. Kasi nungalingan yung sinasabi niya. Anyway, tuloy pa natin. kongresista, yan ay mga progressive groups, yan po ay mga kolumnista, yan po ay mga matagal na sa politika or mga former secretaries ay nagsasalita. Talagang may tinitignan, may tinititigan, di ba? So there are much bigger contractors, especially if they're powerful or powerful contractors of the powerful people, na parang hindi tinitignan. Pero tignan nyo po, katulad sa akin, sa Taguig, after May 11, sinabi ko na po sa inyo, handa ako sa cost. Diba? Mahirap po, mahirap. Marami akong kinailangan sabihan na wag nyo ako alalahanin kung ako'y kasuhan nila o ikulong. Sana naman po walang patayan, sana po walang assassination plot. And I don't think naman na meron. Pero yung kaso at kulong, tinanggap na po namin yan. Diba? At marami nagsasabing, yung kaso ni Senator Marcoleta, wala yan, hindi totoo yan, never nagkaroon ng ganyan, na campaign donation, sasabihin plunder, tapos sinabi yan, sa mga nag-donate, like Mike Defensor, huwag kayong mag-alala, bailable yan, kasi hindi naman, porque nag-donate ka at siya na plunder, ikaw rin, pero kita mo, nakakulong na sila ngayon, di ba? Sabi nga ni Senator Jingo, tama lang sa kanila yon. Alam na nga nilang corruption yung ginawa nila, mga kababayan, plunder yung ginawa nila, ginawa pa rin nila. Kaya tama lang sa kanila yon. Sa tamang panahon, di ba, yung ebidensya din ng hawak niya. So, mabigat po kung tingin nyo po hindi stressful, kung tingin nyo po kahit kami nakasmile na parang araw-araw, tinatanong namin sa sarili namin kailan magbabago, kailan po ang mahirap, hindi na kailangan isipin ang pagpapagamot sa kanilang mga anak. Yan. Kailan po ba yung mga probinsyang napabayaan ay magkakaroon din ng tren, ng internet. Yan po ipangarap natin lahat. Ang question, sinong tatayo, sinong lalaban, sinong magsasalita. Madali pong sabihin matapang pag nasa administrasyon. Senator Lacson, I never doubted na matapang. Pero katulad ngayon, kaya madaling magturo sa lahat, lahat na sa kanya eh. Lahat sa administrasyon, lahat kakampi niya eh. Di ba? So, ibig sabihin, magpalitan man kami ng akusasyon, hawak niya lahat. Sa akin, sinong tutulong, sinong may hawak ng dokumento na ilalabas. Pag pinail ko, halimbawa, libel, kasi kung ano-ano sinasabi, baka matanggal pa ang piskal eh, kapag ka-finail nila, no? Yung kaso sa mga committees, I believe naman in the independence sa bawat isang mga senador, pero yun nga kasi style ni Senator Lacson, old style yon, yung may dossier ka, may hawak ka, tapos ililik mo through your other colleagues na, eto mga hawak pagka nagkalaban or kaya makikipagkaibigan sa'yo, pero once na hindi kayo nag-agree,
tututukan ka na. At ngayon, ako naman ang sinasampulan niya, di ba? So, may score yan eh. So, sinampulan niya si Jinggoy, sinampulan niya po si Senator Marcoleta, Senator Chi, Senator Joel. So, 2-all lang score. So, syempre, medyo nagtatampo din si Senator Lacson. Ba't nagkaganon? Problema, di ba? Nagkaroon ng coup sa Senate. Nakaupo kami, 13, kailangan nila ng boto. So, now, ako naman po ang tinututukan niya. Sabi nung iba, Sen, siya lang po yun. Walang kilalaman ng Malacanang, wala yung iba. I don't really know, and I'll give Malacanang the benefit of the doubt. Of course, naging klaro sa amin na maraming bawal. Halimbawa, bawal maging Senate President ang opposition kasi gagalaw talaga ang lahat para ang makaupo ay... Ang tagal niya na mga kababayang napalitan, no? Mukhang hindi pa talaga siya nakaka-move on na hindi na siya Senate President ng Senado. Kasi paulit-ulit niyang binabanggit yung posisyon ng pagiging Senate President eh. Mukhang hindi niya matanggap mga kababayan na napalitan siya sa maikling panahon. Kakampi nila. But so far naman, masasabi ko naman na very straightforward, honest, very, how do I put it, patas ang pagpapatakbo ni Senator Win. Of course, umangal kami sa impeachment dun sa presiding officer. Wala naman akong doubt maganda ang pagpapatakbo ni Senator Escudero. Ang question lang kung nasunod yung rules, di ba? So walang doubt po sa amin nung tinigil yung pagbibigay ng medical assistance kasi napakarami po tayong tinutulungan sa medical assistance. Nireport po sa akin na maraming project hindi napopondohan. DBM naman daw, hindi naman DPWH, pero dapat DPWH yung nagfa-follow up. At pag na-delay ito, hindi naman si Alan Cayetano magsasuffer. At hindi lang Tagigenyo kasi nga marami na pong dumadaan sa mga kalye ng Taguig na hindi po taga-Taguig. Ulitin ko po yun yung mga ibang projects po na sinasabi ni Senator Lacson, pinapakinabangan ng 100,000 tao yan. Yung ilan mga parks, pag Christmas lang po, 20,000-30,000. Yung daanan na isang sinasabi nila, dinadaanan ng mga galing Laguna papuntang Rizal. Alam nyo naman po, Arca South, BGC, whether mga kapitbahay namin sa Muntinlupa, Las Piñas, Makati, Pasig, Pateros ay dumadaan din dyan. So pag tinigil yung mga projects or binitin or hindi nilabas ang pondo, ang nagsasuffer dyan mga tao. Balita ko sa House din, maraming kongresista na hindi pumirma sa impeachment. Hindi ko alam for sure kasi hindi ko sila nakakausap. But yung ilan na nakakausap ko ay nagsabi nag-imbento na naman nga natigil yung kanilang pondo. So ang hiling na lang namin, so tanggap na namin yon. Marami kaming tanggap. Tanggap namin maging target, tanggap namin iimbestigahan kami, tanggap namin kakasuhan kami, tanggap namin na bawal na maging majority o Senate President, bawal yung ibang projects. But hiling namin, ang konstitusyon, ang constitutional processes ay respetuhin. Diba? Huwag nating isang tabi yung batas. So sabi nga nila, sabi po ni Yusek Claire na wala ba akong faith sa korte? May faith ako sa korte. Yan. So, sabi niya, mag-abogado na lang ako para kila Senator Jinggoy, sila Senator Marcoleta. Hindi yun yung point eh. Wala naman choice ang korte pag may final. Pero ano ang fina-file? Kasi pag final mo non-bailable, katulad nito, baka matapos yung impeachment, hindi po makapag-participate si Senator Jinggoy, Senator Marcoleta. Napaka-importante nung kanilang participation. Special treatment daw pag sila'y nag-participate. Hindi po. Kasi unlike an MTC judge, an RTC judge, unlike sa Supreme Court, not sa Supreme Court, no, unlike Court of Appeals, Court of Tax Appeals na kung mag-isa lang yung judge, let's say sa RTC, pwede mo ilipat yung kaso na yun sa ibang branch. Sa Sandigan or CA, pagka hindi pumwede, nag-inhibit yung isang justice, may papalit na isang justice. Sa Supreme Court, of course, kung 15 sila lang. Pero kahit na mag-inhibit yung isa, may 14 ka pa. Pero sa impeachment po, 2/3 of all members. So as long as member pa rin sila, pag hindi po sila nag-attend, counted as acquitted yung boto nila. Pero hindi sila nakakapagtanong, hindi nila na-observe
ang sagot ng witness ng bawat isa. Kaya nga sinasabing sui generis or one of a kind yung impeachment. So, dito po ako nagtataka kay Senator Lacson. Yan. Pagka nagsasagutan kami, siya nagagalit, pero siya naman po ang araw-araw may pinopost o sinasabi, ako naman po ay sumasagot. Ah. Pagka may sinabi ako, babaliin niya. Tapos sasabihin niya ay cross the line. Ano pong example nun? Di ba po ang topic natin, kung tama na yung Supreme Court ay magbigay ng supina sa BIR, sa AMLA at saka sa mga bangko. At ang sabi po ng prosecution, kasi nga, hindi tumugon o hindi tumama sa kanyang kita at sa kanyang SALN ng Vice President. Ah. So, kinumpare ko lang to. No? So, sabi ko, kung si Senator Lacson tumaas ang SALN, ibig ba sabihin, pwede na natin isupina. Di ba? Yung Hindi mga kababayan, iba kasi yung pagkakaatake niya doon sa salin ni Senator Ping Lacson. Kaya nga mga kababayan, pinunteriya din siya. Niresbakan din siya ni Senator Ping Lacson. Kasi nga, yung una, ang kaaway niya nung una, si Senator Erwin Tulfo, tapos napunta kay Senator Ping Lacson yung kanyang atensyon mga kababayan. Kasi hindi lang naman yan yung unang beses na inupakan niya si Senator Ping Lacson mga kababayan. Yung tinawag niya pang tuta, mga kababayan. 'Di ba? May pagtawag pa siya ng tuta ng Malacanang dito kay Senator Ping Lacson, kina Senator Erwin. 'Di ba? Yun yung una, mga kababayan. Tapos kung ano-ano pa ang mga sinabi niya. Anyway, tuloy pa natin. yung BIR, AMLA at saka ano. Ako din ang sumagot. Sabi ko hindi. Kasi just because tumaas ang salin mo, hindi ibig sabihin may mali. So, hindi ko na siguro kasalanan kung mali ang rinig niya. Of course, sa kanyang pamilya or sa mga malalapit sa kanya na stress, paumanhin na na-stress kayo. Kasi kung yun yung interpretasyon, ang interpretasyon na sinasabi ko nga, walang masama. Kaya nga sabi ko, dapat may ebidensya, may accusation na may mali or may corruption. Hindi ko sinabing ganon. Pero nung sinabi niya kasi sa akin na may anomalya sa Taguig, so syempre sabi ko, edi side by side tayo, 'di ba? Lista ako ng 2-3 na meron din ako suspicion na hindi maayos sa iyo. So, tapos yung sa akin, and then yung sa bayan. So ulitin ko po nung nag-umpisa to, sabi ko, gusto mong imbestigahan si Alan Cayetano or kahit anong tingin mong link sa akin, sige, pero isabay natin sa investigasyon sa iyo. And then, ang dapat primary investigation, yung sa pangkalahatan sa buong bansa, yung flood control. Sabi niya, hindi, unahin natin si Alan Cayetano. Okay, so ano nangyari? At bakit niya sinasabing humihingi ako ng ceasefire? So nung simula siyang magsabi ng mga alegasyon, nakikinig lang ako. Sabi niya, may ghost. Di naman niya sinabi ko saan. So syempre, sinabi ko lang, wala. Tapos, inaraw-araw na niya ako. Tapos totoo na nag-uusap-usap yung mga senador. At alam niya yon. At isang senador nagsabi sa akin, ako mahigit sa isa, Alan, hanggang saan to? Sabi ko, yung para sa bansa, kailangan lumabas yung totoo. But reasonable kami. At hindi kami papayag sa sinungaling, hindi kami papayag na kung saan-saan dinadala, di ba? Ang gusto lang namin, patas at lumabas yung totoo, katotohanan. So sabi niya, pero Alan, pag naglaban-laban yung mga senador at araw-araw na lang laban-laban senador, 3 mangyayari. 1, baka bumaksak ang rating ng senador, baka bumalik yung plano na mag-chacha or mag-charter change at alisin ang senador. Ayaw naman natin yan. Sabi ko, yes, ayaw natin yan. O pangalawa, baka mawala yung focus sa mga anomalya na dapat tinitignan natin sa iba't ibang mga ahensya. Sabi ko, yes, unless yan ang gusto ni Senator Lacson. Unless ginagamit niya talaga to para pang-distract, unless may nag-uutos sa kanya at ayaw niyang dun mapunta, gusto niya nasa amin yung focus o siya yung nasa dyaryo araw-araw. Sabi niya, pangatlo, Alan, hindi mo ba na-realize yung hirap ng ating kababayan? So sabi ko sa senador na mga kausap ko, alam ko, bakit? Hindi naman ako sa subdivision nakatira eh.
So yung mga kapitbahay ko na nagta-tricycle na naglalakad na lang, o yung mga kapitbahay ko na may tricycle na minsan tumitigil na lang Ayun nyo, sa pagpapamasada dahil nga sa taas ng presyo ng gasolina at ng diesel, o dun sa mga nagrereklamo sa presyo ng kuryente, yung iba nababasa lang sa dyaryo. Sa amin, na nakatira kami sa isang community na very humble, at sa amin na very open kami sa aming community, may lumalapit talaga para sa tulong, whether yan sa kuryente, sa pagkain, sa paggagamot. Tapos tatanggalan pa kami ng pondo or ng karapatan na mag-endorse pagka dito sa medical assistance. So tignan nyo naman po kalagayan ko. Kami na po kinukuyog, kami na po kinakasuhan, kami na gustong ikulong. Sinabi na po diretso ni Senator Lacson yan na dapat si Alan ikulong. O okay na. Yan. Ang hinihingi ko lang, patas at huwag gamitin ang batas sa pabor lang sa iyo. Okay. So sabi nung ibang mga senador, anong pwede natin gawin? Sabi ko, ayusin lang natin. 'Di ba? Imbestigahan ang dapat imbestigahan. Wala naman nagsasuggest ng kung ano-ano. Ang salitang ceasefire hindi po nanggaling sa akin. Tinanong ako ng isang senador na habang inaayos natin lahat, wala pa naman members yung ibang committee, habang hinihintay natin ang SONA, yung LEDAC, ano ba tingin mo, Alan? So, sabi ko, walang problema ako kung ano nasa harap ko, yun ang gagawin ko. Basta't pag may lumabas na ebidensya or may bagong issue, kailangan lumabas yung totoo. So, for example, sa kuryente, di ba? Yan po ba ay batas lang o meron talagang kumikita dyan? Yung presyo ng langis, yan po ba talaga ay... Hindi, iba daw kasi yung pagkakaano mga kababayan eh. Humihiling daw talaga ng ceasefire o tigil putukan na itong si Senator Alan Peter Cayetano at pabulong pa daw mga kababayan. Take note sabi yan ni Senator Ping Lacson. Dala lang po ng conflict sa Middle East o meron po talagang mga oil companies na nagte-take advantage. Kaya maraming nagagalit sa akin. Kasi whether yan po ay online gaming, whether yan ay... So yan ay ibang usapin na mga kababayan. Pero kung makikita nyo kanina yung isa sa mga point na binanggit dito ni Senator Alan Peter Cayetano, yung side by side silang dalawa ni Senator Ping Lacson. Kumbaga, may isisiwalat din daw siya labang kay Senator Ping Lacson at ituloy lang ni Senator Ping Lacson yung mga ginagawa, sa madalit salita, yung mga ginagawa nitong si Senator Ping Lacson mga kababayan. So ngayon para naman sa akin, kung ano yung lumalabas at tinuturo ng ebidensya, lalo na pagdating dito sa maanumalyang flood control dahil nakita naman natin talaga na binabaha ang Taguig mga kababayan, so dapat imbestigahan yan. Kung ano nga ba ang nangyari sa mga drainage ng Taguig, kung bakit binabaha pa rin yung mga kababayan Pilipino natin dyan, at kung bakit taliwas yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na umangat yung antas ng pamumuhay ng mga kababayan Pilipino natin dyan sa Taguig sa totoong nangyayari. Sa realidad mga kababayan, na mga kababayan Pilipino natin dyan sa Taguig na talagang binabaha pa rin hanggang ngayon. So ngayon, hanggat hindi po naiimbestigahan yan, ang magdudusa yung mga kababayan Pilipino po natin, lalo na yung mga binabaha dyan po sa Taguig. Kaya nga, mas maganda, lumalim na investigasyon dito, silipin kung may problema ba talaga sa Taguig mga kababayan, at kung meron man, abay dapat managot yung mga dapat managot. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo, hingil po sa issue po na ito? Ano po ang comment at opinion nyo po, hingil po dito sa mga topic na ito na pinag-usapan po natin. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dito.